Ang nakaraan, hindi na mapigilan ni Audrey na panay nang sumasakit ang ulo niya. Palagi na ring may nabubuong mga alaala sa isipan niya. Minsan ay hindi na siya makatulog sa kaiisip ng mga ito. Kaya nagpatulong na siya sa kanyang asawa na si Kiton. Natanggalin ang mga bagay na sumasakit sa kanyang ulo na naging dahilan kung bakit masyado na siyang naguguluhan. Ngunit hindi niya inaasahan ng araw na iyon na dapat ay mabubura na ang lahat ng mga bumabagabag sa kanya. Ay bigla na lang nagpakita lahat ng mga alaala niya at naging malinaw na sa kanya ang lahat. Bumalik na siya sa dati at desidido na siyang makita muli ang pamilya niya at ang pinakamamahal niyang si Simon. Naalala ko na lahat. Tulalang bulong ni Audrey. Paano ito nagawa sa akin ni Kiton? Bakit kailangan niya pa akong lukuhin ng ganito? Naiiyak na sabi ni Audrey at napatingin sa binatang nakayuko at diretsong nakatingin sa kanya. Asa ng mga magulang ko? Si Simon, anong ginawa niyo sa kanila? Hindi maubos-ubos na tanong niya sa nakatinging na doktor. Huwag niyo na akong lukuhin, Denver. Gusto ko nang umuwi sa Pinas. Seryoso niyang sabi at hinihintay ang sasabihin ng binata na ngayon ay nakayuko na. Hinawakan muna ng binatang doktor ang suot niyang salamin at nagsalita. At dahil nakakaalala ka na ulit, kailangan nating burahin lahat ng yan dahil yan ang utos ni Kiton. Nakangiting sabi ng binatang doktor. Magpupumiglas pa sana si Audrey nang mabilis nang may itinusok ang binata sa kanya at nawalan na siya ng malay. Nagising na lamang siya ng kinaumagahan. Nakatabi na niya ang asawang si Kiton. Nakita niya nagising na ito kaya ngumiti siya dito. Good morning asawa ko. Nakangiting bati ng asawang si Kiton. Good morning rin mahal. Nakangiting tugon ni Audrey. Unang bumangon ang asawa at sumunod naman siya. Tutungo na sana siya sa banyo nang biglang nagsalita ang asawa niya. May pupuntahan ka ba ngayon mahal? Kinakabahang tanong sa kanya ni Kiton. Di ba linggo ngayon mahal? Bibisita tayo kay mama. Nakangiting tugon ni Audrey kaya napakamot na lamang ng ulo ang asawa. Na makaayos na ay lumabas na siya ng kwarto at excited na sumakay sa kotse. Hindi ka pa rin nagbabago mahal? Na-excite ka pa rin kapag pupunta tayo kay mama. Natatawang komento ng asawa kaya ngumuso si Audrey. Siyempre naman mahal. Nakangiti naman na ulit na sabi niya. Na makarating ay halos patakbo na siyang lumabas sa kotse at narinig pa niya ang ilang tawa ng asawa. Mama! Tawag niya sa ina ng asawa. Yumakap pa siya dito na parang ilang taon nang hindi nakita kaya natawa na rin ang ina. Napaka-adorable mo talaga mahal. Kaya mababaliw talaga ako kapag nawala ka sa tabi ko. Biglang pagsasalita ni Kiton kaya napalingon si Audrey sa asawa na ngayon ay nakatingin sa direksyon niya. Kung mawawala ka man sa akin Audrey, wala akong ibang mahanap na kagaya mo sa mundong ito. Napaka-unique at special mo lang talaga. Nakangiting sabi ni Kiton na ngayon ay nakalapit na pala sa gawin niya. Kaya wag mo akong iiwan Audrey, okay? Dagdag pa ng asawa. Hindi siya nakasagot at tulalang napatingin sa mukha ng asawa. Naramdaman na lang niya ang mainit na labi ng binata na dumapo sa noo niya. Magpakasaya ka kasama ni Mama Audrey. Susunduin kita mamaya. Sabi pa ng asawa na nagsimula nang pumasok sa kotse. Bago pa man buong makapasok ang asawa ay mabilis na lumapit si Audrey at mahigpit na niyakap sa likod ang asawang si Kiton. Salamat Kiton. Pagpapasalamat ni Audrey at ikinagulat naman ito ng asawa. Natatawang humarap sa kanya si Kiton at
marahang hinawakan ng braso. Ang higpit nun natatawang komento ng asawa, kaya malungkot na napangiti si Audrey. Sige na mahal, hindi ako pwedeng mahuli sa trabaho. Kita na lang tayo mamaya. Magpakasaya ka ha, nakakiting sabi ng asawa at pumasok na sa kotse. Sandali pa itong pinanood ni Audrey hanggang sa napagpasyahan ng lumapit sa ina ng asawa. Mama, ano naman po ang gagawin natin ngayon? Masayang tanong ni Audrey na makapasok sa bahay. Gusto mo bang gumawa tayo ng pizza, Audrey? Tumango agad siya at nagsimulang tumulong sa ina. Masaya naman si Audrey habang tinutulungan ng ina na para bang ito na ang huling pagsasama nilang dalawa. Nang matapos ay parang batang pumapalakpak si Audrey habang inilapag sa mesa ang pizza nilang ginawa. Inamoy pa niya ito at halos malunod na siya sa bango nito. Nang maayos ng mailapag ay umupo na rin siya sa harapan ng ina at sinimulan nilang tikman ang nagawa nila. Halos wala nang masabi si Audrey dahil sa sobrang sarap nito. Hindi na rin niya mapigilan ang pagkain hanggang sa isang piraso na lamang ang naiwan. Mama, pwedeng akin na lang po iyang huling piraso ng pizza. Ang sarap po kasi. Pagpapaalam niya sa ina na tumango naman kaya masaya niya itong kinuha. Aakma na sana niya itong kakagati ng biglang nagsalita ang ina ni Kiton. Hindi talaga ako mapapagod na gawan ka ng dessert, Audrey. Nakakagaan kasing tignan ang mukha mo na nasasarapan ka talaga sa mga hinahanda ko. Nakangiting pagsasalita ng ina. Natulala na lamang si Audrey at sandaling tumahimik ang buong paligid. Gusto ko pong ikaw ang gagawa ng dessert kapag ikakasal na kami ni Simon, Mama. Seryoso at diretsong sabi ni Audrey na ikinagulat ng ina. Audrey? Gulat na tawag ng ina sa kanya. Maganda naman po ang pangalang Audrey pero mas gusto ko pa rin po ang original kong pangalan na Dayan Villapuentejo. Walang pag-aalinlangang sabi. Wala nang salitang lumalabas sa bibig ng ina at gulat nang nakatingin sa kanya. Bago pa ulit magsalita si Dayan ay maingat niyang inilapag ang hindi nakaing isang pirasong pizza at diretsyon nang lumingon sa ina ni Kiton. Itigil na po natin ito, Mama. Alam ko na po ang lahat. Seryosong sabi ni Dayan kaya bumagsak na ang dalawang balikat ng ina. Hudyat na sumusuko na ito sa pagpapanggap. Masaya akong nakaalala ka na, Miss Dayan Villapuentejo. Seryosong sabi naman ng matanda. Kaano-ano niyo po ba talaga si Kiton? Seryosong tanong niya dito. Ako ang nagpalaki kay Kiton, Audrey. Ibig kong sabihin, Dayan. Naaksidente ang mga magulang niya kaya bilang isang nanay niya noon ay ako na rin ang tumayong bilang ina sa kanya. Bigla na lamang nakaramdam ng awa ang dalaga dahil sa narinig sa matanda na naging ina ni Kiton. Alam kong mali ang ginawa ng anak ko, Dayan, pero sana wag niyo siyang saktan. Nung una hindi talaga ako sang-ayon sa plano niya, pero nakikita ko kasi sa mga mata niya na sabik siya sa pagmamahal sa iyo, kaya wala akong ibang magawa kundi ang hayaan siyang gawin ang bagay na sa tingin ko ay magpapasaya sa kanya. Naiiyak na paliwanag ng ina kaya napayuko na lamang ang dalaga. Napagtanto na lamang ni Diana wala naman talagang ginawang masama sa kanya si Kiton. Kung tutuusin ay ramdam niyang inirerespeto rin siya ng binata ang mga desisyon niya at hindi rin siya pinipilit na gawin ng mga bagay na ayaw niya. Talagang sabik lang si Kiton sa pagmamahal pero hindi naman pwedeng manatili siya sa tabi nito. Kung ang puso niya ay nakaisimon na. Sorry po, mukhang kailangan ko na rin pong bumalik sa pamilya ko. Naging mabait naman po si Kiton sa akin pero hindi ko talaga siya kayang mahalin. Nakayukong sabi ni Dayan.
Oo, noong si Audrey pa siya ay nasasabi niya sa binata na mahal niya ito. Pero ngayong naiintindihan na niya na pinipilit lang niya ang sarili niyang mahalin si Keaton dahil kailangan niya, dahil nakukonsensya siya dito. Magsasalita pa sana si Dayan nang bigla na lang may marahas na bumukas ng pinto at ilang mga nakaarmadong mga tao ang lumapit sa kanila. Dalawa sa mga ito ay lumapit sa dalaga at itinali ang mga kamay niya sa palikod. Nahagip na lamang ng mga mata ng dalaga ang naluluhang mga mata ng ina habang nakatingin ito sa kanya. Gusto ko na pong umuwi. Pagmamakaawa ng dalaga, ngunit tinignan lang siya nito na parang walang magagawang tulong ang ina. Audrey, mahal. Malakas na sigaw ng narinig nila, kaya agad napalingon si Dayan sa may pintuan. Nakita niya si Keaton na papalapit sa gawi niya at nagulat siya nang niyakap siya nito ng napakahigpit. Akala ko wala ka na. Akala ko inalayo ka na nila sa akin, Audrey. Natatarantang bulong ni Keaton sa kanya. Hindi ako si Audrey, Keaton. Pagtatama ng dalaga sa binata, kaya bahagyang kumuwala ang binata sa pagyakap sa kanya. Traidor talaga ang Denver na iyon. Mabuti na lang ay nahuli ko siya agad. May diin at nanginginig na sa galit si Keaton. Nagulat na lang rin si Dayan dahil sa narinig tungkol kay Dr. Fritz. Naalala niya tuloy ang nangyari matapos siyang injeksyonan ng binatang doktor at nagising siya nang naaalala pa rin ang lahat. At ipinaliwanag sa kanya na pampakalma lamang ang itinusok sa kanya at isa si Dr. Fritz sa mga tauhan ni Simon at nag-iispiya ito sa kumpanya ni Keaton. Anong ginawa niyo kay Dr. Fritz, Keaton? Nag-aalang tanong ni Dayan. Pinurusahan lang namin ng kaunti, Dayan. Tara, umuwi na tayo sa bahay at ibalik na kita sa pagiging Audrey ako. Hahawakan na sana siya ni Keaton pero mabilis na umatras si Dayan at diretso nang nakatingin sa binata. Keaton, hindi na tama to. Alam mo naman na si Simon lang ang nagmamay-ari ng puso ko, kaya wag mo nang ipilit ang sarili mong paniwalaan ng mahal kita dahil ikaw na mismo ang pumapatay sa puso mo kapag ipinagpatuloy mo pa ito. Mahabang paliwanag ni Dayan kaya napahinto si Keaton. Pero masaya naman tayo nung si Audrey ka pa at magkasama tayong dalawa, diba? Pwede nating ibalik ang magandang samahan natin, Dayan, kung sasama ka lang sa akin. Halos parang nagmamakaawa na si Keaton habang nakatingin sa kanya. Agad namang umiiwas at napayuko si Dayan dahil sa sinabi ni Keaton. Nakaramdam nga ako ng saya, Keaton, pero hindi na ako yun at isa pa, kahit murahin mo pa ang lahat ng mga alaala ko, mananatili pa rin ang mga espesyal na mga alaala dito sa puso ko. Marahang sabi ni Dayan kaya bahagyang bumagsak ang balikat ng binata. Maya-maya lang ay nakarinig na sila ng ilang mga putok galing sa labas. Nandito na sila! Galit na sabi ni Keaton kaya unang pagkakataon ay marahas siyang hinawakan sa braso nito at isinama sa paglabas ng bahay. Nagulat na lamang ang dalaga nang makita ang matagal na niyang hindi nakita. Simon? Halos mangiyak-ngiyak na tawag ni Dayan. Naihibang ka na talaga. Galit at malakas na sigaw ng binatang si Simon habang may hawak na ring baril na nakatutok sa direksyon ni Keaton. Kinuha mo na sa akin ang lahat, Simon, pati ang atensyon noon ni Mami at ngayon pati ang pagmamahal ng isang babae, ipagkakait mo rin sa akin? Nagulat na lamang si Dayan sa biglang sabi ni Keaton. Anong ibig mong sabihin, Keaton? Naguguluhang tanong ni Dayan. Ang magaling mong Simon ay half brother ko, Dayan. Magkapatid kami sa isang ina. Nalaki na lamang ang mga mata ng dalaga na marinig iyon. Malapit na magkaibigan ang ama namin noon. Naging sila ng ama ni Simon at nagkaanak pero hindi nagtagal. Mas sumama si Mami sa daddy ko.
pero hindi ko naiintindihan kung bakit bumalik pa si Mami sa kanila at mas piniling alagaan si Simon kaysa sa akin. May diin at parang naiiyak na kwento ng binatang si Kiton dahil pinilit ng ama mo si Mami na magpakasal kahit ang totoo naman ay mas gustong sumama ni Mami sa ama ko. Kiton, malakas ring sigaw ni Simon na parang hindi papayag na itago ang katotohanan. Naguguluhan ng nakatingin ang dalaga sa dalawang binata. Masyadong mabilis para sa kanya ang mga pangyayari. Kaya, ibalik mo na sa akin si Dayan, Kiton. May diin na pagsabi ni Simon kaya bigla na lamang tumawa si Kiton na napakaloko. Sa tingin mo ba, ganun na lang kadali iyon, Simon? Basta-basta mo na lang ba ako aagawan? Nakakalukong sabi ni Kiton at marahas na hinawakan ang baba ni Dayan. Nagulat si Dayan sa ginawa ng binatang si Kiton at ngayon ay nakatingala na siya rito na akma nang halikan siya. Gusto sanang itulak ng dalaga ang binata para pigilan ito, ngunit nakatali ang dalawa niyang kamay sa likod niya, hindi niya ito magagawa. Kiton! Malakas at galit na sigaw ni Simon at nagpaputok ng baril, ngunit hindi natinag ang binatang si Kiton at ilang galaw na lang ay magkakalapat na ang labi nilang dalawa. Halos maiyak na lamang ang dalaga at marahas na tinanggal ang pagkakahawak ni Kiton sa baba niya. Mabilis na lamang ibinao ng dalaga ang sariling mukha sa makisig na dibdib ni Kiton at umiyak. Halatang nagulat si Kiton at ang lahat sa biglang ginawa niya. Hindi pa rin gumalaw si Kiton na halatang gulat na gulat pa rin sa nangyari. Kiton, please, itigil na natin to. Alam kong hindi mo ako hahalikan dahil alam mong hindi ko iyon gusto. Isa kang mabuting tao, Kiton, kaya natatakot ako kapag nagkaganito ka. Kahit kailan hindi mo ako pinilit na humalik sa'yo. Kahit kailan hindi mo ako sinaktan at nirerespeto mo pa rin ang desisyon ko. Kaya nang makita kita ngayon ay parang hindi na ikaw si Kiton. Naiiyak na sabi ni Dayan na nagpatinag sa binata. Napaupo na lamang sa lupa ang dalaga na patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Maya-maya lang ay nakita na lamang ni Dayan ang pagyukom ng mga kamao ni Kiton at nagulat siya sa biglang ginawa nito. Dahil sa'yo, Simon, hindi ako magawang mahalin ni Dayan. Dahil sa'yo, wala nang natitira sa buhay ko. Marahas na ipinutok ni Kiton ng baril at halos mawala ng hininga ang dalaga nang makitang natamaan si Simon sa dibdib. Halos lumabas na ang baga ng dalaga nang tawagin si Simon at walang pag-aalinlangan na lumapit dito. Naiyak lalo ang dalaga nang makitang nakahandusay na ang binata habang duguan. Mabilis niyang pinatong sa kanyang kandungan ng ulo nito at marahang tinapik ang mukha. Simon, gumising ka. Simon, huwag mo akong iwan. Magpapakasal pa tayo, di ba? Kaya gumising ka na, please. Umiiyak na sigaw ng dalaga. Dayan, boses ni Kiton. Napalingon na lamang siya sa likod nang makita si Kiton na hawak na sa isa sa mga tauhan ni Simon at gulat na nakatingin sa direksyon niya. Kung mahal mo ako, Kiton, hahayaan mo akong maging masaya. Naiiyak na sabi ni Dayan kaya napayuko na lamang si Kiton. Gusto ko lang namang makaramdam ng pagmamahal, Dayan. Bakit pinagkait ito ng mundo sa akin? Yun ang huling salita ng binatang si Kiton at ipinasok na sa kotse sa isa sa mga kasamahan sa ahensya ng Rolon. Napayuko na lamang si Dayan dahil sa huling sinabi ni Kiton na nagsimula ng kargahin ng mga tauhan ng walang malay na si Simon. Kritikal ang kalagayan ni Simon. Dayan, kailangan na agad natin siyang madala sa ospital. Biretsong sabi ng binatang si Dr. Fritz na putok rin ang muka. Mukhang ito ang sinabi ni Kiton kanina. Nakaunting parusa sa binata. Hindi nagtagal at dali-dali nang biniyahe papuntang ospital si Simon.
Hindi na rin matigil sa pagdasal ang dalaga habang hinihintay na lumabas si Dr. Fritz at alamin ang kalagayan ni Simon. Maya-maya lang ay lumabas na ang inaasahan niyang doktor at halos patakbong lumapit dito. "Kamusta? Ano na ang kalagayan ni Simon?" Natataranta at nanginginig na tanong ng dalaga. Hindi agad sumagot si Dr. Fritz at yumuko. "Doktor, ano ang nangyari kay Simon? Sagutin mo ako." Naiiyak na sigaw ni Dayan. Malubha ang kalagayan ni Captain Simon Rolon. May posibilidad na hindi na siya makawala sa koma, pero ipagdasal natin na makaya ng katawan niya. "I'm sorry." Matapos iyong sabihin ng binatang doktor ay parang nadurog ang puso ng dalaga. Ang tagal nilang hindi nagkita at ngayong nagkita na ulit sila, bigla naman itong mawawala. Mawawala na ang pinakamamahal niyang si Simon habang buhay. Nawala na ang lakas ng dalaga at napaupo na sa sahig at hinayaan ang sariling umiyak. Abangan sa susunod na episode. Maraming salamat po. Peace out.